Nagbabalik ang PTV Sports sa ating sports banter. Kasama natin live sa studio ang mga gold medalists sa secondary boys 3x3 basketball event ng Palarong Pambansa 2025. Narito si Coach June Estrellas Jr. kasama ang kanyang mga manlalaro na sina Tristan Dominic Macalincag, Fritz Kevin Herrera, Kian Kyrie Diva. Ayan, good morning sa inyong apat, gentlemen, and welcome to PTV Sports. Morning po. Alright, magandang umaga sa inyo and of course, congratulations for winning the gold medal dito nga sa katatapos na 2025 Palarong Pambansa. Coach June, una kong tanong, how does it feel na for the very first time nakamit nyo ang gintong medalya sa Palarong Pambansa? Very proud kami kasi nakuha namin yung inaasam namin na gold and nagawa namin yung pinaka-ultimate goal talaga namin. Na at the first na nag-usap-usap kami, dapat uuwi tayong dala na dala natin yung karangalan ng school natin, ng NCR, ng Caloocan, at maging proud tayo dahil magiging history tayo ng school natin. Okay, Coach. Ngayon naman po, siguro pag-usapan natin kung paano ba nabuo yung team na to, no? Ano yung naging proseso ng pagpili sa players, tapos pagkatapos niyo sagutin yan, gusto kong tanong sa players, ano yung naging reaction nyo nung kayo naman yung napili para mag-represent ng inyong rehiyon dito sa Palarong Pambansa? Coach, simulan niyo po. Since the start pa lang naman talaga, grassroots players ko kasi mga to eh. So, nasubaybayan ko na yung kanilang, kumbaga yung skills nila talagang natutukan ko ng maayos. Kaya nung nag-select na ako, ito na yung napili ko at sigurado ako na magiging maganda yung magiging result talaga. So, starting from Diva, may outside hitter ako. Then I have the small forward na napaka ganda sa depensa, and then may big man, Macalincag, na alam ko makakatulong sa team talaga. Okay, so yung players nga natin, ano yung naging reaction nyo nung kayo yung napili, nung alam nyo na final lineup, kayo yung sasabak sa Palarong Pambansa? Siguro si ano muna, si Kian. Ano po, yung sobrang saya po kasi bihira lang po yung player po na nakakaabot po sa ganung stage po. Kumbaga pili lang po sila and hindi po lahat nabibigyan po ng opportunity, kaya nung nalaman po namin na kami po isasalang, nag-usap-usap po kami na galingan po namin hanggat makaabot po kami sa dulo po. Alright. Next. Si Fritz. Si Fritz. Siyempre po masaya din po dahil kami po yung pinili ni Coach at ng school namin na kami mag-represent. At nung nalaman po namin yun, pinag-usap-usap po kami ng mga teammates na huwag natin sayangin yung tiwala na binigay sa atin ng school at ng reunion natin. Kaya nakamit din namin yung gold dahil dun. Okay na po. Okay. Finally, si Tristan. Yung reaction ko po nung nalaman po namin na kami po yung isasalang sa Palarong Pambansa. Siyempre po masaya kasi siyempre once in a lifetime moment po to na opportunity na pwede namin kunin. And nung nalaman po namin yun, talagang pinilit po naman mag-ensayo ng maayos, tsaka pinilit po namin makuha yung gold. Coach Juno, gusto ko lang maitanong, definitely basketball is one of the watch sport dito sa Palarong Pambansa. At sabi niyo nga po, napakahigpit yung naging labanan dito. But how did you prepare for this? Sobra-sobra yung preparation namin, no? Kasi hindi namin sinayang yung pagkakataon. Dahil unang-una, pinag-aralan ko yung weather ng Lawag, na mainit, kumpara dito sa atin. So, may training kami na pang-umaga, may training kami na tanghali, may training kami sa hapon. Talaga yung preparation talaga, mentally, physically, and emotionally prepared na yung mga bata. Ang kagandahan din dito, no? When we arrive in Lawag City, 2 days after, nagkaroon kami ng coaches clinic and we are invited to be the demo sports players. So na-recall namin lahat yung mga preparations namin sa tulong po ni Coach Calvin Sanggalang. So siguro big factor talaga na na-review namin lahat yung mga game plan. So yun yung preparations talaga na
naihanda, naipakita namin. Coach Jun, tsaka mga players sa perspective nyo, no? Gusto kong malaman, kwento nyo naman sa amin yung pivotal semifinals match nyo against Calabarzon. You were down 10-5. So paano nyo na-overcome yung adversity na yun? Paano kayo nakagawa ng comeback? Sa'yo muna, Coach. Tapos gusto ko rin marinig yung panig ng players natin. Ganito, ano? Napaka-pressured kami nung game na yun kasi defending champion nung nakalaban namin sa semifinals, the Southern Tagalog. Sobrang napakagaling nung kanilang napakagaling nung kanilang point guard. So hindi namin kung depensa lang, sabi ko sa mga bata, sa mga players ko, na tiwala sa sarili, work as a team, execute ng game plan, mag-usap kayo ng maayos, pag may kamali, walang sisiyan. So, na-execute naman ng maayos. Tapos yung nakita namin, we are down. Talagang yung composure dapat hindi mawala eh. Alam naman ng mga bata yan. Kahit wala ako sa harapan nila, dahil we are not allowed to coach in 3x3. So, dahil sa preparations, na kahit wala ako, naging maganda yung execution ng mga bata talaga. Okay. Si Kian, ano, pagka nandun ka sa ganong klaseng situation, na kumbaga ito yung tinatawag na clutch time, di ba? Alam natin, hindi ka dapat matibay yung loob mo para makagawa kayo ng comeback. Paano nyo ginawa yun? Ano po, may time po yun na seconds na lang po, tumawag po ako ng timeout, tapos nag-usap-usap po kami ng dapat gawin. Kasi sabi ko po sa kanila, may oras pa po, tapos may pag-asa pa po kaming manalo. Tapos ayun po, binigay naman po ni Lord sa amin yung panalo po. Alright. Ito naman for Diva, no? Ano yung naramdaman mo nung naipasok mo yung dagger 3-pointer para makaabot kayo dito nga sa gold medal match? Ano po, yung tira na po yun, pagtapos po pumasok, sobrang saya ko po kasi di po namin ini-expect na mananalo po kami doon kasi nung seconds na lang po, parang tanggap na po namin na matatalo kami. Kasi ang laki na po ng lamang. Tapos di po namin in-expect na makakaabol pa po kami for comeback. Tapos ayun po, pagtapos po nun, halo-halong emotion na po yung nagawa namin po. Kaya yung mga gestures po, unexpected na rin po na nangyari po. Meron ka bang ginawang seli nung naipasok mo yung dagger 3 na yun? Yung choke lang po. ano? Choke po. Ay, nag-choke. Ano yun? Choke daw. Ginaya si Tyrese Haliburton Oo, at si Reggie Miller. Pero kasunod naman, para kay Fritz, para sa inyo, gaano ka-importante na nakuha nyo yung gintong medalya dito sa palarong pambansa? Sobrang importante po nito dahil ito po yung unang gold ng Caloocan, parang ano po namin to, history making po ng city po namin and ng school namin. Kaya sobrang saya po namin na nakuha namin yung gold na to. Ito naman para kay Tristan partner, no? Very curious ako. Ano yung mga sacrifice na pinagdaanan mo to get this gold medal finish? Mga sacrifices po namin, yun po yung sa oras po ng training kasi may mga kailangan po kami i-let go na mga kailangan namin gawin for this training. And madami din po kaming, especially po may mga ginagawa rin sa bahay. Pero naiintindihan po ng pamilya namin dahil kailangan po na mag-training ng maayos para sa palarong pambansa. Sa'yo pa rin, Tristan, ano yung plano mo bilang isang basketballista? Ngayon, nasa school ka pa, di ba? And I'm pretty sure naglalaro ka para sa paaralan mo. Pero ano yung iyong plano sa pagpapatuloy mo ng journey na to? Actually po ngayon may mga invites po kami sa mga schools na mag-try out for and mag-training. Lagi lang po namin ginagrab yung mga opportunity na bumubukas. Kaya po pinupuntahan lang po namin. Next, Oo. Ito naman. Lahat daw sila sasagutin yan. Oh, sige, go. Si Fritz. Oo. Siyempre po, kung ano man po dumating na opportunity sa amin para sa susunod na level, dahil di naman po sa palarong pambansa natatapos yung career namin and gagawa po kami ng bagong page ng buhay namin sa basketball. Kaya i-grab lang po namin lahat ng opportunity na darating at di po namin sasayangin.
Para naman kay, kay Diva. Sa akin naman po, may isang taon pa po ako sa EDSI po, sa school na po na pinanggalingan ko po. Magpapalakas pa po ako doon and magpapakondisyon po for preparation ko na rin po for college po. And yung dream school ko naman po, UST po. Alam mo, partner, no, I'm sure that every dream of a basketball player, especially dito sa high school level, makakuha ng magandang school to pursue their college. basketball career. Para sa inyo naman, sa ating mga basketball players ngayon, ano yung dream school nyo na gustong paglaruan at i-represent for college? Diva. Ang top 3 school po na gusto ko pong paglaruan is ano po, UST po, Ateneo, tas FEU po. Ayan. Gusto niyo maglaro sa UAAP. Yeah, so... O, ikaw naman ngayon, Fritz, ano yung selection mo? Kung kunyari, pwede kang pumili ng dream school na pwede mong pasukan. Ano po? Siguro po UP, FEU, tsaka UST po. Oo. Natutuwa ako, maraming lumilitaw na UST partner, no? May UST ka kasi. Oo. Wala bang Lasal dyan? Or UP? Oo nga, oo nga. O, baka si Tristan, baka yung dream school niya, doon mapunta. Ano ba yung sa'yo? Dream school ko po is UST, UP, tsaka po Lasal. Ayun. Pasok? Ngayon naman, Coach, alam natin sobrang promising ng mga player mo na to. Pinatunayan na nila on the biggest stage. Sa level na to, ano yung masasabi mong message mo para sa kanila? Kasi magpapatuloy pa yung mga career nila eh. Alam naman nila yun. No? Madalas yung sinasabi sa kanila na ang basketball ay hindi talaga top priority natin. Ang sabi ko sa kanila, unahin pa rin ang pag-aaral. So, masaya ako na malayong narating na namin kahit papano in the junior high school or senior high school namin. Ito na ang narating namin. So, hoping na makita ko sila maglalaro sa UAAP, NCAA. Ayaw lang kasi banggitin ng isa, nasa UP na siya eh. Okay? Yung isa kong player pala, no, baka makalimutan ko si Bisnar, kasama namin sa team, nasa Finland na siya ngayon. So, hoping na magtuloy-tuloy din ang opportunity sa basketball. Or di ba, alam mo naman malayo talaga mararating mo. Tuloy mo lang talaga yung mga trainings na pinagsimulan natin. Same with Fritz, hindi ko na kayong mag-guide, pero alam ko naman na open doors pa rin kami sa inyo. Anytime pwede kayong bumalik, puntahan nyo lang ako. Sana magtuloy-tuloy talaga yung career na meron kayo sa basketball. Very inspiring message coming from Coach June. Finally, meron ba kayong messages, shout out o gustong batiin? Let's start with Tristan. Binabati ko po yung pamilya ko po sa bayan na nanonood. Tsaka po yung pamilya ko, tsaka po yung mga kamag-anak ko na nanonood. Tsaka po mga sumusuporta sa amin sa Batang Kankalo po, pati po Escuela de Sofia of Caloocan Port. Kay ano rin, lahat tayo may chance na bumate at mag-message. Sunod tayo kay Fritz naman. Siyempre po, shoutout ko po yung family ko po, yung mama, papa, and kapatid ko po. And siyempre po yung school namin na di po nawala ng tiwala sa amin. Yung city po namin, Caloocan City, yung region po namin, NCR. And yung suporta po ng mga manager po namin sa school, Sir Marjay, Ma'am Loy, at buong admins po ng school. Tapos yung mga tulong po ng coaches, si Coach June, si Coach Mike, Coach Bonnie, and Coach Todok. Yun lang po. Thank you po. Alright. Siguro si Diva. Ano yung message mo? Ano po? Una-una po nagpapasalamat po kami kay God kasi ginabayan niya po kami mula po ng NAPSAC hanggang palarong pambansa po. Sa Diva family po, sa Tolentino family, kay Tito Gani po, kay Mami po na nasa ibang bansa at saka si Lola na binilang po ako ng sapatos. Ito lang. Tapos kay sa RPA po W, tapos sa Centro po Inverse po. Tapos kila Sir Marjay po na lagi po kaming ginagabayan kahit saan po kami pumunta po. Tapos sa AIDSI PAM, NCR PAM po. Yun lang po. Finally kay Coach, meron kayo message or mga gustong batiin?
nagpapasalamat po kami no, sa full support na binibigay ng school namin, Escuela de Sofia of Caloocan Incorporated. Walang sawang pagtulong na binibigay natin sa mga atleta natin. Hindi lang naman sa basketball, sa lahat naman. Sa Caloocan, Batang Kangkalu, maraming salamat din po. Division of Caloocan, headed by Sir Dr. Ariel Villar. And the NCR, maraming salamat po sa support na binigay niyo. Sa parents pala, na hindi rin nagsasawang tumulong sa amin. And of course, my family, my supportive wife. Maraming salamat po. Ayan, maraming salamat din po sa inyo, Coach. At boys, good luck sa kung anuman kasunod ng inyong mga karera. Thank you so much, everybody.